Ito na nga pala yung bagong itsura nitong nabili kong napabayaan na Yamaha Pino. Bali, inayawan na nga pala to ng dating may-ari. Medyo masakit din kasi sa bulsa yung mga pyesa nito. Pero dahil trip ko talagang magpapogi ng mga napabayaan na motor, ganito na yung nagbago sa itsura niya ngayon. Bali, ganito nga pala yung istorya nito. Inoffer nga pala to sa akin na isa kong followers. Madalas daw kasi siya nanonood ng Project Bike series natin, kaya inoffer niya tong napabayaan niya na Yamaha Pino. Wala sana sa plano ko na i-vlog to dahil pang sariling gamit ko sana to. Pero dahil gusto niya kasing makita ko ano yung kalalabasan ng itsura, kaya sinabi ko sa kanya iba-vlog ko na lang. Meron kasi tong sentimental value sa may-ari, kaya gusto niya makita kung ano yung mga babaguhin ko sa itsura nito. Marami na rin naman ako motor sa bahay, pero iba kasi talaga karisma nitong Yamaha Pino. Kaya nung binigay ko si Project Pinocchio sa isa kong follower, napaisip ako na magbuo ng panibago para pang sarili. Bali, ganito nga pala palagi yung ginagawa ko. Bumibili nga pala ako ng motor sa followers ko, pero yung napabayaan na yung condition. Kaya kung may mga nakatamba kayo na motor dyan, pwede nyo ako i-message, baka sakaling magkasundo tayo. Medyo napahabalan tong video na to, pero ipapakita ko sa inyo yung mga naging proseso ko para mabuo to si Project Pinay. Kapag nalaman ng iba yung total ng nagastos ko rito, siguradong maraming aalma. Malamang sasabihin ng iba, kaysa gumastos ng ganitong halaga, bumili na lang ng bago. Kung pang praktikalan lang naman at wala ka namang sobra sa budget, mas okay talaga yung ganong diskarte. Pero kung passion mo talaga yung ginagawa mo, tapos gusto mo talaga yung ganitong klaseng motor, mas okay yung ganito. Bukod kasi sa bihira ka na lang makakita ng ganito sa kalsada, napakasarap din sa pakiramdam dahil ikaw yung bumuo. Kaya kung mapapansin nyo yung mga motor na binuo ko, madalas talaga mga luma na. Pero dahil limitado lang yung kakayahan natin, kaya hindi lahat ng klase ng motor, lalo sa luma, kayang buuin. Pero hanggat kayang papugiin sa abot ng ating makakaya, susubukan ko yan. Pero sa halos 12 motor na nabuo ko, masasabi kong wala talagang tapon sa itsura. Hindi man ganong kabigatan sa iba yung presyo, pero masasabi kong pwede mo magamit sa araw-araw. Pero mabalik muna ulit tayo dito sa mga kinakabit natin na pyesa, mamaya na ulit yung kwentuhan. Bali, sinalpa ko nga muna pala tong tambucho dahil dadaling ko to dun sa shop. Kailangan ko kasi to ipare-elbow. Hindi ko pa nakakabit yung preno sa harapan, kaya nilagay ko muna tong caliper. At syempre, ginamitan pa rin natin ng yayabangin na white bolts para mas malinis lang tignan, dagdag detalye. Bago kasi natin dadalhin dun sa muffler shop, kailangan kompleto na yung pyesa. Dahil medyo pangit na nga rin pala yung dating kulay nitong crankcase cover, kaya tinanggal ko tapos niliha ko na rin para pumantay. May mga umido na nga rin pala sa gilid-gilid to, kaya ginamitan ko nga pala ng wire brush para mas malinis tignan. Kaya makalipas nga pala ilang oras na paglilinis dito, sa wakas natanggal na nga pala natin yung mga libag, kaya pipinturahan na natin. Bali, surfacer nga pala yung una kong binuga dyan para mas maging makapit yung kulay black na i-spray natin mamaya. Medyo kinapalan ko na nga rin pala yung pag-i-spray dyan para mahabol natin yung mga mabababaw na gasgas. At ito na nga pala yung naging itsura ng second coat natin para dito sa surfacer. Buti na lang medyo galit na galit yung araw kanina, sobrang tirik kasi, kaya binugaan na agad natin to ng kulay black dahil natuyo na rin. Buti na lang talaga nakisama yung panahon, kaya napinturahan natin to na maayos. At para makatakbo na nga pala tayo dun sa muffler shop, inayos ko na nga pala yung preno sa harap, pinorma ko na tong brake hose. Quick release nga pala yung ginamit ko para kahit papano medyo mas maangas tignan. Kaya tinanggal ko na nga pala tong dalawang screw nitong brake master cap para malagyan na natin to ng brake fluid. Kumuha na nga rin pala ako ng sapin para siguradong hindi matuluan tong kahan natin. Mabilis kasi makasira ng pintura yan. Bale, datri nga pala tong ginamit ko na brake fluid, yung kasi yung requirements nitong brake master natin. Kaya nung nalagyan ko na nga pala ng brake fluid ditong tank, saka ko nga pala yung piniga-piga para bumaba yung fluid. Tapos nung medyo konti na nga pala yung laman, saka ako nirepilan, mag-uumpisa naman tayo mag-bleed. At habang nakapiga nga pala ako sa brake lever, saka ako binuksan tong bleeder para lumabas yung mga hangin sa loob ng hose. Medyo nakakarami na akong bleed pero ayaw pa rin kumagat. Yun pala, wala na palang laman sa taas, kaya nirepilan ko ulit. Kaya nung pagpiga ko nga pala maya-maya, biglang kumagat na rin yung preno. Kaya sunod ko nga palang ginawa, nilagyan ko na nga pala to ng takip, tapos kinabit ko na tong dalawang screw, hinigpitan ko na rin ng maigi. Kaya nung naayos na nga pala natin yung preno, kinuha ko na nga pala tong crankcase dahil tuyo na in-spray nating pintura kanina. Nalinis ko na nga rin pala yung laman loob niya, kaya sinalpa ko na rin dito sa gilid. Kahit medyo nakatago sa plastic cover yung mga salpakan ng tornilyo nito, ginamitan pa rin natin ng yayabangin white bolts. Kinumpleto ko nga pala lahat ng tornilyuhan yan para siguradong matibay yung kapit nitong crankcase. Kaya nung naisalpa ko na nga pala lahat, kinuha ko na rin tong dalawang top cover. Ito naman yung sunod na ilalagay natin. Medyo masakit lang talaga sa bulsa bumuo nitong Pino, pero masasabi mong quality rin naman. Pero sigurado naman pang matagalan na ulit to, kumbaga tayo na ulit magsisimula ng brand new na motor. Baka higit 10 taon kasi yung abutin bago lumuma itong mga pyesang kinabit natin dahil
dahil maalaga naman tayo. Madalas nasa may-ari rin kasi kung ano yung magiging kondisyon ng motor, kung maingat tsaka maalaga. Kahit anong pogi rin kasi ng motor mo, kung di ka rin maingat at maalaga, baliwala rin, mabilis din talaga luluma. Bali, nagpunta na nga pala ako dito sa John Bear Muffler Shop. Dito nga pala ako nagpapaayos ng mga tambutso. Shoutout na rin kay Tropa, sa kanya nga pala natin ipapakabit tong nabili kong titanium na elbow. Bukod kasi sa quality talaga gumawa, TIG weld na nga rin pala yung gamit niya rito kapag nagagawa siya ng tambutso. Kaya nung nai-TIG weld niya na nga pala to dito sa mismong canister, sa kanya nga pala tinesting kung sakto lang ba sa butas ng bracket. Nung sakto na nga pala yung pagkakalapat, umuwi na rin ako para mai-repaint naman natin tong mismong canister. Masama na rin kasi yung kulay ng dating pintura nito, kaya bibigyan natin ng bagong kulay. May parte na nga rin pala to na medyo kinakalawang na, kaya ginamitan ko muna ng steel brush. Tapos nilinis ko na nga rin pala para mamaya pipinturahan na lang natin. May natira pa nga palang mga kalawang, kaya ginamitan muna natin to ng wire brush. At makalipas nga pala ilang minuto nung natanggal na lahat ng kalawang, saka ko nga pala to binugahan ng high temp. Hindi kasi ubra na ordinaryong pintura lang, dapat talaga high temp dahil malulusaw. Buti na lang talaga hanggang hapon nakisama yung araw, tirik na tirik, kaya mabilis din ako nakapagpatuyo ng pipe. Kaya isinalpa ko na nga pala yung mga yayabangin bolts natin, dito yung nilalagay sa may bracket. Kaya hinikpitan ko na nga palang maigi dahil ito yung madalas lumuluwag, lalo dito sa parte ng tambutso. At para mas malinis nga pala tignan, bumili nga rin pala ako rito ng garnish pati ng hotdog. Pero hindi to piniprito, bali ito nga pala yung nagsisilbing paporma rito sa heat guard. Ganito kasi talaga itsura ng stock na pino, may hotdog tsaka garnish dito sa tambutso. Kaya after ko nga pala i-unbox, hindi na rin ako nagpatumpik-tumpik, ipinorma ko na rin para maikabit na rin natin. Kaya ginamitan ko na nga pala ng allen para maisalpak na natin itong mga yayabangin bolts. Dito nga pala lumabas lalo yung tindigan nito ni Project Pinay dahil nakumpleto na rin natin lahat ng piyesang dapat ikabit. At makalipas nga pala yung halos 10 araw ng pagpapapogi natin, ito na nga pala yung naging final looks niya. Kaya sa mga sumubaybay dito kay Project Pinay, kita-kits na lang tayo sa kalsada, huwag nyo siyang kalimutang businahan. So yun na nga, mag-update muna tayo para dito sa last episode nito ni Project Pinay. Ayan nga, after 10 days na pagpapapogi natin dito. So ito na nga pala yung naging final looks nito ni Project Pinay. Ayan, kung napapansin nyo, masasabi natin talagang pwede na rin dahil napaka-pogi niyang tignan. Ayan yung tindigan niya. So hindi lang natin nakabit dito yung basket dito sa may harapan kasi medyo hapon na rin, padilim na, kaya hindi na natin kinaya ilagay ngayon. Pero overall, ito na rin naman yung magiging itsura niya. So sa mga nagtatanong nga pala kung magkano nga raw ba yung nagastos natin para maging ganito yung itsura ni Project Pinay. So sa compute ko nga pala, umabot tayo ng nasa 80,550. So mga pyesa pa lang yun, hindi pa kasama yung pinaka-unit na binili natin. So medyo napadin tayo dito gawa ng karamihan ng pyesang sinalpak natin, mga original. So ayun, dito na nga pala nagtatapos itong episode ni Project Pinay. Kita-kits tayo bukas, ipapakilala ko na sa inyo yung bagong magiging project bike natin, right? Tapos ayun nga pala, bago natin tuluyang tapusin tong last episode ni Project Pinay, another update ulit tayo para dito sa ipamimigay natin na Honda Dream this coming October 30. So sa mga walang ipon dyan pero nangangarap kayo magkaroon ng sarili nyong motor, baka ito na yung chance nyo. So napaka basic lang nang hihingin ko sa inyo, dapat i-download nyo lang yung game app na nandito sa comment section, right? Ayun, ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo na laro na dapat i-download nyo para magkaroon nga kayo ng chance na mapamanahan nung binuo natin na Honda Dream for free this coming October 30 na yan. So napaka basic lang nung gagawin nyo, i-download nyo lang yung link nitong Ace Game, iniwan ko na dyan sa comment section. Tapos kapag na-download nyo na, syempre install nyo na yan. So pag na-install nyo na, ito na yung makikita nyong homepage nitong Ace Game dito sa registration. So i-click nyo lang tong register kung bago lang kayo. Tapos pag na-click nyo na, ilagay nyo lang dito yung mobile number nyo, password, OTP, pag okay na, i-confirm nyo lang yan. So kapag may account na kayo, punta na kayo dito sa login, pindutin nyo lang yan. So ito yung isa sa maganda dito sa Ace Game, kapag araw-araw kayo open, ito meron sila ritong free spin na tinatawag. Ayan, meron tayong isa rito. Tong 499.98 kapag naging 500, automatic pwede mong ilagay yan sa GCash mo. So pindutin mo lang tong spin. So basta makakuha tayong 0.5, dadagdagan dito sa 499. Kaya lang hindi tayo buenas ngayon. So better luck next time. So ayun, ito na yung makikita yung pinaka homepage nitong Ace Game. Ayan, napakaraming laro rito na pwede nyong laruin kung naghahanap kayo ng paglilibangan. So, dito muna tayo sa wallet. Ayan, sa mga magtatanong kung paano kayo maglalagay ng pondo rito, i-click nyo lang to. Tapos, lagay nyo lang dito kung magkano yung gusto nyong
ilagay dito sa game. Ayan, marami naman pagpipilian dito. 100, 200, 500, 1,000. Depende sa inyo yan. So kapag lagay na kayo ng pondo rito, ayan, pwede na kayong maglaro. So ito pa rin yung madalas na pinapakita ko sa inyo nilalaro ko, itong Dragon vs Tiger. Kasi dalawa lang talaga yung mananalo rito. Kaya basic lang din manalo. So pipili lang kayo dito kung magkano itataya nyo. Pwede 5 piso, 10, 50, 100, 500 or 1,000 pesos. Tapos dito nyo makikita kung magkano pa yung remaining na coins nyo dito sa laro. So subok tayo, pindot tayo ng 10 pesos dito sa Dragon. So real time yan. Kapag mas mataas na baraha yung Dragon, dadagdag yan dito sa gold coins natin. So antayin lang natin tumaya yung iba para malaman natin kung sino syempre mananalo. So yun na nga, 6 tsaka king. Yun, better luck next time. Syempre laro to kaya swertihan lang. Talo tayo ng 10 piso. So mag-out na tayo. Kung sakali naman na buenas kayo, tapos medyo marami-rami na yung napanalunan nyo, pwede nyo rin ilabas yan dito. So ang gagawin nyo lang, i-click nyo lang to. Tapos ilagay nyo lang dyan kung magkano yung gusto nyo ilabas. So ganun lang, di ba? Napaka-basic lang. So yun, ulitin ko kung gusto nyo magkaroon ng chance na manalo ng Honda Dream this coming October katapusan, for free, wag na kayo magpatumpik-tumpik pa. I-download nyo lang tong game, tapos ilapag nyo dyan sa baba yung SS, then sabihin nyo na rin kung bakit kayo yung pinaka-deserve na mapamanahan nun. Yun lang, right?